Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nako mga kababayan may pasabog itong si former President Rodrigo Roa Duterte at binatikos itong ginawa nilang 2025 annual budget mga kababayan na kung saan merong nakita at nasilip itong si Tatay Digong. Nako, lagot itong mga administrasyong Bongbong Marcos ngayon. Kasi nga, ang dami palang laktaw-laktaw, na kung saan yung committee report nila, ang sabi ni Tatay Digong, invalido. Ibig sabihin, wala sa proseso mga kababayan. Kasi nga, ang daming parang mekos-mekos mga kababayan. Naku talaga itong mga ngagba na to. Si Tatay Digong na mismo nagsabi niyan So, tingnan natin at panoorin natin. Short video lang itong isisingit ko mga kababayan. Kasi nga, parang meron nga sigurong mali dito sa annual budget na to. At para bang pumalag at talagang sinabi ni Tatay Digong na hindi po pwede ito. Itong budget na ito na approval nila sa 2025 is invalid. Eto na po yung video mga bayan At makinig tayo sa mga sinasabi ni Tatay Digong kasi alam niyo naman former president yan Pag si Tatay Digong talaga ang gumawa ng budget doon mo talaga makikita na patas. Pero bakit dito sa budget ni Ngagba para bang merong mga himalang nangyayari? Kasi nga may mga unprogrammed funds, malalaki yung budget, may iba dyan mga departamento o ahensya gaya ng OBP, kulang yung budget, may iba pa na dapat sa PhilHealth subsidy, zero budget. Isipin nyo mga bayan, former president na po yan, ang nagpapatunay na itong ginawa nilang annual budget for the 2025, para bang meron ng kalukuhan. Kayo na lang po ang humusga mga bayan. Ito na po yung video, Short lang tayo at sana po hindi tayo mag-copyright. So ito na po yung video mga bayan Pakinggan natin si Tatay Digong Ito ngayon na kakapasok na balita lamang at breaking news ito mga kabayan. Ito na po. Either somebody there is stupid or more stupid than the other. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong bangko. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So maraming pages ito na ganito. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Di ba mga kababayan, meron nga sigurong mali itong bicameral report nila or committee report nila patungkol dyan sa 2025 budget. Kasi nga ang sabi dyan ni Tatay Digong, mali yan. Hindi pwedeng pipirmahan nila na kung saan putol-putol, laktaw at ang daming kulang. Sabaga, halaka, ganito na ba talaga ang gobyerno natin ngayon mga kababayan kung gagawa ka ng committee report patungkol sa 2025 annual budget, para bang minabadali? Masyado yatang pinaparash nila na kung saan, nandun napunta sa ibang budget na siguro nakita ni Tatay Digong na wala namang kwentang budget ito. Bakit dito ito nilagay? Kagaya na lang ng siguro ng mga ayuda program. Anong uunahin mo? Zero budget or subsidy? Kumpara dito sa mga ayuda system, AKAP. Nako, ayusin nyo kayo dyan, mga nandyan sa Kongreso. Baka mga bayan, teka lang, napapaisip ako Hindi kaya, isa sa dahilan kung bakit nagdadrama itong si Zaldico
matatandaan natin mga kababayan, si Saldico po ay nagbitiw sa kanyang pwesto bilang Committee on Appropriation, mga kababayan. Aba, parang dyan yata, no? Nagkakatalo. Parang nakitaan natin tuloy na isa kaya yan sa dahilan kung bakit biglang nilisan nitong si Saldico ang kanyang posisyon diyan sa loob ng Kongreso. Tapos ang rason, health problems. Aba, teka kaya nga siguro, takot siguro na, alam yun, na makitaan, no, na dumating yung panahon, siguro eto na nga yun, no? Unang-una siguro, matalino si Tatay Digong, isaba ni Tatay Digong. Yan kasi umalis sa kanyang posisyon at nagbitiw. Posible yan, Baka, di umano, sabi, baka yun yung nasa isip ni Tatay Digong. Imbestigahan natin yan. Dapat makita natin yung kopya niyan. Posible yan, may mekos-mekos yan nangyayari. Kaya biglang alis sa kanyang posisyon. Siyempre, pag nakaalis sa posisyon, di ba? O madali nilang sabihin nila na, wala naman ako na dyan, Wala, umalis na ako. Wala na nga siguro ako sa Pilipinas, Aba, talagang itong si Saldico, Yun ang malaking katanungan natin, Ito ba'y planado nila ni Tambaluslos? Yan ba'y kasama sa kanilang mga yung malalim na alam mo yun, yung korupsyon, no? Patungkol din sa budget na yan na hindi naman pala valid kasi meron ngang nakitaan na hindi kanais-nais na pagpirma nitong sa Kongreso at pinirmahan din sa Senado. Nako, parang may mananagot yata dyan mga kababayan na. Kasi pag yan talaga ay naimbestigahan yan at siguro malamang maraming dawit dyan. Yung mga pumirma dyan, unang-una sa BICAM. Bakit dumusot ito? Putol-putol pala. Laktaw-laktaw pala yan. Mga ginagawa ninyong 2025 budget. Nako. Administrasyong ito, mga kababayan, o kayo na po ang humusga. Kayo na po mismo ang magpapatunay at i-share ninyo itong video na to. Kasi parang nga siguro isa yata yung dahilan talaga. Kasi bihira mo sabihin mong health problem. Wala naman sa pagmumukha mo, may problema ka sa iyong health. Malamang meron kang tinatakasan. Hindi natin alam, baka wala na ngayon sa Pilipinas, si Saldico. Sino ang ipapalit? Ayan, si Kimbo. Si Kimbo na walang malay. Sanay naman yan. Sanay yan sa kwarta-kwarta. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Sa susunod nating video, maraming salamat po and God bless us all.